Ang bunsong kapatid ay may mabuting puso. Maganda ang iyong pagsasanay sa espada. Mas mabuti pang turuan mo ako, ate. Kung gayon, tuturuan kita ng iba pa. Ang sama mo talaga, ate. Kapatid sa pagsasanay. Para na tayong magkasintahang diwata ngayon. Parang. Pero, kuya, may malaking manok na laging nagmamasid. Okay lang, ako na ang papatay. Gagawin kong sopas para sa'yo. Ang bait mo talaga, kuya. Ikaw ba si Ye Chenyang? Sino ka? Ang lakas ng loob mong kausapin si Xiao Yuai. Diyosa ng digma ang Xiao Yue. Narinig mo na ba? Ako ang nag-iisang 5-star war goddess ng Longxia. Sa loob ng 5 taon, maghahari ako ng kapayapaan, tutulong sa emperador na pag-isahin ang bansa. Pasusukuin sila muli sa pamamagitan ng lakas. 10 pinakamahusay na mandirigma ng Longxia. Dahil sa kanilang pambihirang tagumpay, ngayon ay kontrolado na ang Forjin at War Gods. Ikaw lang ang nasa ilalim ng emperador. Sige. Ang haba ng sinabi mo ng isang hinala, hindi ka napapagod. Para maging totoo, anong kailangan mo sa akin? Ito ang kasulatan sa pag-aasawa. Umuwi ka't pakasalan mo ako. Bakit may kasunduan pa? Nababaliw na ang tatay ko. Ilan na ang nawalang manliligaw? Ayaw mo ba? Hindi. Hindi talaga. Mas mataas ang kalagayan mo. Hindi ako karapat-dapat. Kasinungalingan to, di ba? Mabuti na alala mo. Pag tinanong ng emperador, ikaw mismo ang tumanggi. Ayokong magpakasal sa mainitin ang ulo. Ano ang sinabi mo? Hindi. Wala akong sinabi. Ako ang pangunahing war goddess ng China. Ang lakas mong manghamak, probinsyano ka. Ano ba ang gusto mo? Ikaw ang hindi karapat-dapat. Mahalaga ba? Napaka-importante. Sige kung ganon, hindi ako susuko ngayon. Unang war goddess ng China ka ba? Hindi, war goddess ka. Paano ako mananalo? Kaya aminado kang hindi ka karapat-dapat. Laban muna tayo. May sasabihin muna ako. Tumabi ka sandali. Sige. Bastos. Hindi sinabi ni kuya na bawal gumamit ng daya. Hindi na pinapayagang gamitin ang daya na to. Sige na. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang. Nako, ang lupit mo naman, kuya. Hoy junior, magaling ba ang senior? Ang galing-galing ng senior. Wow, ang galing mo talaga, senior. Ikaw, paano mo nagawa? Kahit anong gawin ko, pero bastos ka pa rin eh. Tingnan natin ilang bala ang kaya mo. Susuko ka na? Ayoko. Bakit? Gusto mo pang paluin sa puwet? Mabuting tao. Ang galing talaga ng senior. Ganyan ka magpalaki sakin, halikan mo naman ako. Pero nahihiya siya. Isang munting halik lang. Sige, halikan mo na ako. Panagutan mo to ha. Sino pa? Guro, Bastos ka, ang tapang mong harangan ng aking anak. hinalikan mo palihim si Biyuda Liu sa paanan ng bundok. Guro, nagkakamali ako. Magkwento ka tungkol sa sarili mo, anak ng pinakamayamang bilyonaryo sa Amerika, tinanggihan mo. Pati anak ng pulong Eastland ayaw mo, ang banal na madre mula kanluran ayaw mo rin. Tama na yan, dinungisan mo ang Diyosa ng digmaan na Longxia. Huling kasunduan sa kasal na to. Bumaba ka na ng bundok, Magpakasal ka na. Guro. Ayaw ko. Tigil na. bumaba para magpakasal, o magbigay ng 100 milyong pensayon. Ingatan mo ang sarili mo. Bless you.
Guro. Ang matandang to walang maibigay na pera. Ano na gagawin ko? Ang hirap ng buhay ko. Ha ha ha. Dalawang magagandang babae nag-aaway. Zhu Xiaoxiao, sinabi mong unat ang dibdib ko at masungit ako. Hindi kita ikinahihiya. Ikaw ang maliit ang dibdib at mainiti. Ikaw, naiinggit ka lang sa ganda ko. Mainggit sa'yo. Naiinggit ka sa 25 anyos na single. Walang jowa. Ang laki ng dibdib mo. Ese. Maganda. Paulit-ulit na away. Ano bang pagmamaneho mo? Kaya mo ba? Ha? Lakas ng loob mong bumalik. Perang pambili ng bagong damit. Mahalaga ang katapatan, wag hamaki. Lakas mong banggitin pangalan mo. Si Yaching. Si Aking Q. Maganda. Si Aking Q. Pagkansela ng kasunduan, dapat ikansela na ngayon. Biglang yaman, ang galing. Ikaw ang may sabing kanselahin ang kasunduan. Paano naman ang relasyon nyo? Ha, lahat ng kasunduang to hanap ng tatay ko. Ba't ko to pinag-uusapan? Oy, gusto mong maging bodyguard ko. Ayaw ko, maliit ang sahod ng bodyguard. Huwag kang aalis. Xiao Xiao. Pakasalan mo ako. Panaginip mo yan. Hoy, Xiao Xiao. May utang ka sa kumpanya. Tutulungan kitang bayaran yon. Daw Hikswan, hindi ako magpapakasal sa tarantadong tulad mo. Mahal. Huwag kang magsalita ng pabalat bunga. Umuwi na tayo. Huwag kang gagalaw. Hindi ako aalis. Tulong. Pakawalan mo ang babaeng iyan. Kuya, tulungan mo ako. Wow, ang laki. Haha, taga saan kang probinsya nung ito? Bumaba ka riyan. Hoy manyak. Huwag mong guluhin ang magandang dalagang ito. Anong klaseng gago ka? Shota ko siya. Ayokong pakasalan ka. Kung hindi ako, sino ang pakakasalan mo? Bubugbugin kita. Mas pipiliin kong pakasalan ka kaysa dito sa kuya. Magandang dalaga, matalas ang iyong pananaw. Tingnan mo iyan. Nanginginig ang kanyang mga paa. Naglalaki ang kanyang mga mata. Mukhang isa siyang playboy. Anong sinabi mo? Bawal kang pakasalan siya. Tumigil ka at umalis. O kaya ay papatayin kita. Hoy hoy hoy. Ginagamit ng tunay na lalaki ang bibig hindi ang kamay. Haha. Natatakot ka na? Kung takot ka, umalis ka. Itinuro sa akin ng aking edukasyon na hindi pwedeng manahimik sa paghihirap ng iba. Mag-usap tayo ng maayos tungkol sa iyo. Sinabi ko na, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Pipindutin ko ang pressure point mo. Gago, bitawan mo ako. Ay pasensya. Natutunan kong pindutin ang pressure point pero nakalimutan kong paano ito alisin. Hoy, bumalik ka. Kuya, ang galing mo. Normal lang. Kaya mo ba gawin ito? Maging bodyguard ko na kaya. Ang sahod ay 50,000 kada buwan. 50,000. Hindi pwede yan. Tulungan mo ako, pakiusap. Aray, kahit gaano kagaling ang istorya ko sa paghuli ng dragon, ang makakahuli ng tigre, saka lang karapat dapat maging bodyguard. Ayaw ko. Ang bodyguard na hinihingi ko dapat 24 paghahati 7 handa. Boss, ipagkatiwala ko sa'yo buhay ko. Si Aking Q, hintayin mo ang kapalaran mo. Ginoong Chen, ito ay pagpapakita ng respeto ko. May problema ka? Diretsuhin mo. Ginoong Chen. Hindi ba't may utang sa'yo si Zhu Xiaoxiao? Sana pagdating ng panahon, kaya mo. Mag-usap tayo ng maayos, hehe. Pag-usapan natin to ng dahan-dahan habang nagtitiya. Boss, palagi kitang iingatan. Oy, inaantok na ako. Matulog na tayo. Huwag kang malabis mangarap. Hindi pa ako nagka-jowa. Ha? Maniniwala ako sa demonyo, hahaha. Pero, kung magpapakabait ka, pwede pa pag-isipan. Hindi na ako maniniwala. Nasaan ang seer? Hoy munting demonyo, sabi mo hindi ka pa nagkagusto. Mismo multo maniniwala.
Eh. Siya Oxiao, siya istambay lang. Bakit nandito pa siya? Hoy, nagbabawas ako. Ikaw ang pumasok nang di kumakato. Bahay ko to, kailangan pa ng permiso. Nakita mo na lahat. Pananagutan mo yan. Gago ka, gusto mo bang mamatay? Siya Oday, tama na ang biro. Di sinasadya ni Ichenya. Tama na, huwag kang mag-alala. Maliligo ako. Siya Oday, ihatid mo si Ichenyang sa kwarto niya. Ayaw mo talagang sumama sa akin. Halika rito. Hoy, dito ka matutulog mamayang gabi. Siya Oday. Ang tagal nating hindi nagkatulog na magkayakap. Malambot at mabango. Ay, hindi. Makinig ka sa paliwanag ko. Siya Oxiao, sabi ko sa'yo salbahe siya. Ngayon mapapaalis na natin siya. Hay, masamang babae ka. Lantaran mo akong inaakusa. Hoy, may ebidensya ka ba? Boss, pagkatiwalaan mo ang ugali niya, at ang aking pagkatao. Siya Ode, huwag ka nang magpagago. Siya Oxiao, siya pa ang paniniwalaan mo. Aray, Tama na. Huwag kang magkunwari. Ang pag-arte mo'y para lang sa mababang uri ng pelikula. anong sinabi mo? Walang hiya ka. Malaking dibdib, walang utak. Hamak kang walang hiya. Malaking dibdib, walang utak. Bastos ka. Ikaw malaking dibdib, tanga naman. Layas ka na. Tigilan mo ang biro. Ikaw ang nagpumilit sa akin ito. Aray! Ang saya pala ng paglalaro. Ginoong Chen, anong ginagawa mo dito? Zhu Xiao. Umutang ang kumpanya mo ng 100 milyon sa malaking interest. Ibalik mo na ang pera ngayon din. Hindi ba't pumayag si Ginoong Chen na bayaran sa susunod na buwan? Hindi ko magagawa yan ngayon. Pero wala akong ganoong kalaking halaga. Hindi mo pwedeng dalhin yan palabas. May kumuha na nito. Ginoong Chen, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Du Herxuan. Basta't papayag kang maging asawa niya. Babayaran niya ang utang mong ito. Nangangarap ba siya? Baka hindi pa. Halika na. Dalhin ninyo ang 2 babaeng ito. Gawin silang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Tol, okay lang yan. Hindi ko sinasadya. Ikaw. Sabi nila gusto mo raw suntukin ng ulo. Hindi naman kita tatay. Kapag sira ang produkto, ibalik mo. Ang lalaking nagtatago. Hala, hindi. Huwag kang magkamisi. Ilang taon lang akong nagtanim sa bundok. Konting lakas lang meron. Kalabanin ako. Talagang hindi ko kaya. Talagang hindi ko magagawa. Haha, nakaka-interes. Hoy, ganito kaya. Papaalisin kita ngayong araw na ito. Hoy, kung ganun, ako na ang magdedesisyon. Hoy, bakit? Akala mo magaling ka? Dapat mong malaman, may daan-daang tauhan ako. May lakas ka ba? Makatwiran ang sinabi ni Ginoong Chen. At saka hindi ko kakilala ang 2 magagandang to. Kung ganun, Ginoong Chen, mauna na ako. Paalam na. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang bodyguard ko. Hoy, huwag kang aalis. Tambay, bumalik ka. Kung tutulungan mo kami, ngayong gabi, matutulog ka kasama mo.
Totoo ba? Kasama si Zuxiao. Matutulog sa... Anong sinasabi mo? Kung ganon, payag ako. Sabi ng pantas, kailangan ng mabuting lalaki ang kagandahan. Paano kung ganito, iniina ang maligayang kinabukasan ko? Kakalimutan na natin ang usapang to. Ano ba ang problema mo? Ginoong Chen, huwag magalit sa katandaan. Papatayin ko ang apoy para sa'yo. Anong ginagawa mo? Pakawalan si Ginoong Chen ngayon. Ginoong Chen, huwag tayong magpatayan. Mag-usap tayo. Anong transaksyon? Ginoong Chen, hindi mo kailanman magagawa yan. Paano mo nalaman yon? Hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nalaman. Ano man ang mangyari, siguradong gagaling siya. Ikaw nga ang dapat pagtuunan. Kahit si Dr. Wang na makajos ay nabigo. Kaya mo, Wang Qianshan, magaling din pala ang batang ito. Hindi ko inakalang may titulong makadiyos na doktor. Ang kakulangan niya ay hindi nangangahulugang wala akong kakayahan. ang linya mo. Subukan mo nga kung ganoon. Silverhead Ghost Needles ang Green Cloud Sect. Sino ba talaga siya? Ginoong Chen, kamusta ang pakiramdam mo? Para akong napupuno ng bagong lakas. Ngayon pwede ka nang humanap ng kasintahan. Hahaha, huwag mong isipin yan. Sa pagkakaroon mo ng Silverhead Ghost Needles, ikaw na ang magiging kuya ko. Hoy, magsalita ka ng may respeto. Hating gabi na, dapat na tayong umuwi at kumain. Naiintindihan ko, hindi na kita istorbohin sa iyong mga gawain. Alis, alis, alis na. Oo, napagkasunduan nating magdamitan tayo ngayong gabi. Huwag mong sirain ang pangako. Hindi ko lalabagin ang usapan. Kung ganoon, sige na. Maihangganan din ang pagbibiro. Maaari kang manatiling kalmado. Sige, maligo ka muna. Handa na ba ang dalawang magagandang dalaga? Papasok na ako ngayon. Ang saya-saya naman nito. Maganda ba ako? Ang ganda-ganda mo. Kumusta naman ako? Maganda ba? Hi, kamusta? Anong nangyayari? Naiintindihan ko na. Konting masayang laro, ha? Ha. Masaya ba? Siguradong masaya. Ang tindi ninyong maglaro. Sige, seryoso na ako ngayon. Seryoso ba kayo? Gising na. Ikaw naman. Hindi ko kaya. Wow, ang saya. Subukan mong bilisan. Wow, ha. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Siyempre, dapat masaya tayong Nakikiusap ako sa inyo. Kalagan naman itong lubi. Hindi masaya pag nakalag na. Aray, gusto nyo ba akong patayin? Impossible. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ganito ba ang pagtanaw ng utang na loob? Ano nang sinabi mo? Pasensya na, Lola. Pakiusap sa inyo. Bitawan niyo ako. Mangangahas ka pang magtaksil. Hindi. Walang lakas ng loob. Talagang hindi. Walang-wala talagang lakas ng loob. Xiao Chiao. Kung hindi, pakawalan mo siya.
Haha. Haha. Huwag kang lalapi. Tingnan mo ang sarili mo, nagpapani. Tingnan mo ang kinabukasan mo. Hay, Xiao Jiang. Ay, bumaba na ako mula sa bundok. Hoy, huwag niyong hulihin. Wag, club ng mayayaman pala to. Wag na, ako na lang. Sinong nagpapanggap na matapang? Siyempre si Jiang Rui, may-ari ng exclusive club. Milyon-milyon na ang net worth niya. Paraan na ho. Hoy, Xiao Jiang, nandito na ako. Gago ka talaga. Gusto mong mamatay? Hindi kita hinahawakan. Huwag mong galawin yang antike na sisidla. Tigil lahat ngayon di. Kuya Ye, Sinong boss to? i-guest to na pinapasaluhin ko. Tawagin niyo kong Kuya Ye. Tuloy ho, kuya. Maganda ang takbo ng negosyo ni Xiao Jiang. Ay, nasaan si Kuya Ye? Noong estudyante pa ako, bobo ako, nang mapatalsik ng guro, 1-0 panandang pandagdag club lang ang naipundar ko. Pangkabuhayang kumita lang ng piso-piso. Wahahaha, balita ko si Xiao Qianzi, mangkukulam na ngayon. Gago. Si Wang Qianshan sakin nag-aral ng occult. Siya at si Kuya Ye, walang katapat. Yan ang totoo. Sabi marami raw magagandang babae dito. Wahahaha, tara na Kuya Ye, ako na nang bahala sa'yo ngayon. Huwag kang mag-alala. Pahiram naman ng pera. Magkano? 200 milyon. 200 milyon ha. Gusto mo bang humiram o hindi? Hindi ako ayaw magpahiram. Pero iniutos ng guro na mamatay ako. Hindi kita mapapahiram ng pera. Stang ina, matandang gago. Gusto niyang patayin tayong lahat, no? Kuya Ye, huwag kang mag-alala. Kahit di kita mapapahiram ng pera. Bukas parati ang entertainment club ko. Maganda o kapatid mo, pumili ka. Ipatawag mo dito ang kapatid ko. Kuya. Hahaha. May problema ba? Haha, kuya. Seryoso ka bang maging gwardiya? Ano sa palagay mo? Buong araw kasama mga magagandang babae. Ang sarap nun, di ba? Sarap ng tae mo. Huwag kang magalit. Ipapatawag ko ang ilang magaganda na kasama mong uminom. Tama na. Nasusuklam ako sa mga babae. Sumasakit ulo ko. Ako si Xia Qingqiu. Ayaw na ayaw ko sa tatay ko. Tara, shot. Sige, tagay. Si Aking Q. Kilala mo siya? Hoy. Anong klaseng probinsyano ka ba? Tingnan mo ang sarili mo. Ang pangalang siya Qingqiu ay hindi mo dapat tawagan. Hoy. Bakit bawal? Siya ang magiging manugang na di ko pa napapakasala. Pwede ko siyang tawagin kahit ano. Ulol ka. G***go ka ba? Meron ka bang utak? Umalis ka na. Bakit ako alis? Nandito pa ang kasunduan ng kasal. Impossible to. Talagang. Si Xia Qingqiu ang anak ng pinakamayaman dito. Paano siya magiging sayo? Liz ka. Binabalaan kita. Bastos ka at hindi ka rapat-dapat mahalin. Hindi kita pakakasalan. Umalis ka dito, basura. Hintayin mo, siguradong ikakansel ako ang kasunduang ito. Wala ng kasal. Ate, bakit mo pinapakialaman tong G***go? Di naman talaga kayo magpapakasal, di ba? Hindi ko siya pakakasalan. Mabuti naman, ang pag-inom. Tara, shot. Umuwi na tayo. Anong uuwi? Nakahanda na ang presidential suite. Bitawan mo ako. Ang ipal mo. Lanan. Kung gusto mong maglaro, sige lang. Huwag kang magmalaki sa asawa ko. Asawa mo? Karapat-dapat ka bang magkaroon nito? Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag. Hoy, hoy, hoy. Paano naman ako? Duwag ako. Mula bata pa'y takot na ako sa dugo. Ayaw mo pa bang umalis? Pag-usapan natin mamaya. Magtanong ka sa kapatid mo.
Sabi ko na nga ba, noong bata pa ako'y takot na sa dugo. Hindi pa rin kayo naniniwala. Kuya, ikaw ang bayaning tagapagligtas. Mapalad ka sa pag-ibig ngayong gabi. Nahaharap ako sa kawalang katarungan. Umalis ka. Huwag kang maghanap ng gulo. Bakit mo ako nilinlang ng ganito? Gising. Lene. Umalis ka na. Bilisan mo. Sapat itong pera pang isang taong laro. Anong baho ito? Kakalimutan na lang. Palitan mo ang damit. Sobrang baho nito. Array. Putanjay na mo. Naku, itong dalaga. Ang lupit mo. Gago. Umalis ka dito. Marami ka ng nalokong kaibigan. Muntikan nang mawala ng dignidad. Tumulong ako ng buong puso. Ngayon ako pa ang masama. E di huwag mong habarin damit ko. At bakit nakadamit ka pang maligo? Nagsuka ka sa sarili mo tapos ako. Di ba ako pwedeng mag-ayos niyan? Kung ganun, wala akong pakialam. Magkasama tayong lalaki at babae dito. Gusto mo lang samantalahin paglasing ako. Siya Chinkyu. Wala ka talagang katuturan. Babaeng tulad mo, hindi ako pakakasal sa buhay na to. Anong ginagawa mo? Nirereglak at umiinom pa ng ala. Ano to, di ka masakit. Dapat hindi ka nakikialam. Buti na lang mabait si Ginoo. Ayoko nang makita kang nasasaktan. Kaya mabuti akong tumulong noon. Gago. Mukhang nawala na ang sakit. Isang maliit na problema lang to. Parang kumpas lang ng daliri. Huwag mo kong pabulusin. Walang hiya. May mas nakakahiya pa akong ala. Gusto mo subukan? Gago. Huwag mo akong hawakan ulit. Inalis ko lang sakit ng tiyan. Huwag kang magpasalamat. Naniniwala na ako sa multo mo. Lumayas ka na ngayon din. Umalis ka, pero usap muna tayo tungkol sa kasunduan. Xiao Dai. Sa'yo ba'y sobra na tayo kahapon? Siyang gangster, yun ang nararapat sa kanya. Pero si Ichen yang wala pa ring pak. Xiao. Huwag mong sabihing type mo siya. Kalokohan. Hindi totoo yan. Bakit may kutob akong may daya? Haha. Bagong tag-init ka ba? Kung gusto mo, ligawan mo na. Mukha mong kayang gumulo ng bansa. Saan ba ang lalaki? Nalulugmok sa'yo bawat minuto. Ha? May silbi ba ang kagandahan? Mga lalaki talaga. Gusto pa rin ng malalaki tulad mo. Diyosa, pahipo naman ako. Nakakaintriga. Anong ginagawa mo? Ichen yang, anong ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng kawali. Gusto mo bang kumain? Layas ka dyan. Nakakahiya talaga. Dapat bunutin ko mga mata niya. Daw Uhokswan. Anong problema? Xiao. No'y pinatawad ni Ginoong Chen utang mo. Swerte mo. Dapat hindi ka nakikialam. So Xiao, wag magmayabang. May kasunduan tayo sa engagement. Sa huli, magiging akin ka rin. Nakakaasar ka talaga. Ganito na lang, may party sa Makalawa. Sumama ka na. Pag-usapan natin ng maayos ang ating problema. Sige, sasama na ako. Xiao, tiyak na may masamang plano si Dao Hiksua. Huwag kang pumunta. Bakit ayaw mong pumunta? Hindi lang ako pupunta. Dadalhin ko pa si Ichen niya. Para tuluyang sumuko si Dao Hiksua. Naku, ang liit-liit ng bewang mo. Ha. Ek, Naku. Kahit boss kita ako, sa susunod kumatok ka muna. ano ang tinitingnan mo? Wala. Hindi naman magandang bagay ang tinitingnan. Hay, ano ba yan? Kung may problema ka, sabihin mo. Ek, pwedeng magpanggap na boyfriend mo. Pwede, halikan mo muna ako. Di wow. Ayaw mong humalik, magpapanggap ka pa. Diyos ko, matutulog na lang ako. Ha, CJ. Kailangan ba talagang halikan pa? Ichen yang, huwag kang maglokohan. Epektibo ba talaga to? Hay, pag-isipan muna natin. O baka hindi kaya? Bakit naman hindi? O hindi ako maganda para sa'yo?
Maganda ka, pero may hangganan ang lahat. Ayaw ko rin magsinungaling. Dagdagan mo ang bayad. 100,000, yakap sa harap ng tao, dagdag bayad din yon. Haha, Yi Chenyang, hindi ka ba nahihiya? hindi naman ako ang nanghingi. Kalimutan mo na. Sige, dadagdagan ko. Hay, bukas kaagad tayo magpapaalis ng kasal. Yi Chenyang, totoo bang ikakasal ka kay Xia Kingsu? May kasintahan ka na, nambobola ka pa rin. Tarantado kang talaga. Aray. Hay naku. Hindi ako. Bakit ako naging kontrabida? Hindi totoo ang feelings niya sa akin, no? Ischinya. Ito ang pamilya Xia. Kung alam ko lang, hindi ko ikakansela ang kasunduan. Magtulog na lang ako at magbilang ng pera. Hoy, 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 anong ginagawa mo? Ikaw kasi. Pwede ka ba dito sa lugar na to? Umalis ka na riyan. Gusto kong makita ang nobya ko. Nobya? Punyemang pulubi, hindi mo sasabihin na, si Xia Kingxiu ang nobya mo. Akin si Xia Kingxiu, CJ. Isang dukhang tulad mo. Mukha kang mas dukha kaysa sa akin. Ang kapal mong sabihin na si Xia Kingxiu, ang nobya mo. Nobya, kung maglalakas loob kang humawa, patitikimin kita. Ha. CJ. Ngayon, mag-usap tayo ng maayos. Sandali lang pare. Ano nang takot mo? Edi umalis ka na lang. Kuya, senior. Mga patakaran dito, alam ko na lahat. Ano nang sinabi mo? 200 yuan para sa respeto mo. Para mas madali. Basang-basa ang utak mo, no? Ganito lang kalaki. Itabi mo para sa ospital. Wala nang pag-usapan. Anong pag-usapan natin? Tol, turuan mo siya para tumatak sa utak. Ang sakit. Ahahaha, ang alaala ko, mapagkakatiwalaan pa ba? Hala. Anong nangyari? Siya, nagpakita ka rin. Itong pulubing to, nang gulo dito. Sabi niya nobya mo siya. Go. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Gusto kitang makita. Hindi tayo close. Eh hindi pa tayo nagkakilala, hindi ba't ikaw ang magiging asawa? Kahapon nga nagsimula na tayo. Pasok ka. Hahaha. Pwede na ba ako pumasok? Pwede. Tuloy ka, manugang. Jansen, totoo ba yan? Sabi ko na sa'yo, hindi kita pakakasalan. Buti na lang may babaeng tulad mong matapang. Hindi kita pakakasalan kailanman. Narito ako para kanselahin ang kasunduan. Mahal kong manugang. Tungkol sa kasal ninyong dalawa, ako ang magdedesisyon. Hain ko ibabalik ang kasunduan. Gusto mong magpakasal. Ikaw na lang, hindi ako magpapakasal. Siya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Nasaktan ba kita ng tatay mo? Kung buhay pa si nanay, hindi niya ako pipilitin. Hindi ko kailangan ng amang tulad mo. Ubo-ubo. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Tingnan ko. Umalis ka dyan. May karamdaman sa puso ang tatay ko mula sa aksidente. 4 hanggang 5 taon na ang nakaraan. Huwag kang magbiro tungkol dito. Hoy, huwag mo akong hadlangan. Paano mo nasabing hindi ko kaya? Tanging ang banal na kamay ni Wang Chenshan ang makagagamot sa tatay ko, pero hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. 2 taong pinaghahanap ko pero wala. Tatay, huwag kang mabahala. Kung ipagpipilitan mong hadlangan ako, wala nang pag-asang maligtas si tito mo. Kung ganoon, subukan mo. Pero kung may mangyari sa tatay ko, kalaban ka ng pamilya siya. Tigil. May medical na lisensya ka ba? Wala, pero marami na akong napagamot na tupa sa baryo. Maging baboy nga inaopera ko na. Siya, yung hinahanap ng doktor para kay Tito. Jansen na sinungaling. Siya, huwag kang magmadali. Inimbita ko na siguro Wang Qianshan. Kahit dumating si Wang Qianshan, wala rin. Hindi niya mapapagaling yan. Batang hama, akala mo ba ikaw lang marunong? Tumahimik ka. Yung Hao, talagang inimbita mo ang Dr. Diyos. Wang Chenshan. Siyempre. Pero may isang kondisyon. Sabihin mo. Kailangan mong pakasalan ako. Ayaw kong pakasalan ka. Ngunit kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Kinkyu.
Akala mo ba'y naghihikahos ako sa pera? Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, hindi na tatagal ang tiyuhin mo. Pinapangako ko sa'yo. Huwag mong tanggapin ang alok niya. Sino ka ba? Nagpapanggap ka pang makagulo. Ako ang tunay na nobyo ni Xia Qingqiu. Ngayon mo ba pakakasalan ng asawa? Di mo ba kayang humingi ng opinyon ko? Xia Qingqiu, totoo ang sinasabi niya. Tama. Kaya kong tawagan si Wang Xianshan, pero kaya ko rin siyang pigilin na gamutin ang tatay mo. Ngayon din, kanselahin mo ang kasunduan niyo. Manugang ko, huwag mo siyang pakinggan. Ye Chenyang. Hindi ba't ito ang lagi mong gusto? Sige, tatanggapin ko na ngayon. Ito ay 10 milyon. Bilang kabayaran mo. Naku! Eh di nakakahiya naman pala ako. Kayong dalawa, mauuna na ako, lumayas ka. Hindi pwede. Hindi ko kayang abusuhin ang kapwa ko. Ito, iiwan ko ang perang ito dito. Pag-usapan natin ang pagkansela mamaya. Gusto mo bang dumating na ang manggagamot na si Wang Xianshan? Qingqiu. Huling tanong. Payag ka ba o hindi sa kasal? Ginoong Wang, sa wakas dumating ka rin. Tulungan mo ang biyenan ko, Qingqiu. Huwag kang kabahan kung si Iwang ang bahala. Makakaligtas ang tiyuhin mo. Titignan ko muna ang pulso niya. Kumusta na? Binibining siya. Kalagayan ng tatay mo. Wala na akong magagawa. Dr. Wang, humanap pa tayo ng ibang paraan. Kahit magkano ang gastos, handa akong magbayad. Hindi ito tungkol sa pera. Limitado lang ang kakayahan ko. Pero kung nandito ang guro ko, may pag-asa pa si Binibining siya. Nasaan ang guro mo? Papadala ako ng tao para sunduin siya. Tagal nating hindi nagkita, Daxianzi. Guro. Guro, namimiss na kita ng husto. Hoy, hindi, Lolo Wong, mali ka. Paano siya naging guro mo? Paano naging mali? Ano ito? Paano ako magkakaroon ng estudyanteng tulad mo? Ang itinuro ng guro, dahil hindi ako magaling mag-aral. Ikaw ba ang guro ni Dr. Wong ang makapangyarihan? Ah, tama. Nakilala ko siya sa bundok. Binigyan ko siya ng lupa formula. Mula noon, sunod-sunod siya sa akin. Pinilit ako maging guro niya. Tama, di ba? Enad. Bumangon ka. Salamat, guro. Xia Qingqiu. Maaari ko na bang gamutin ang tiyuhin ko? Tulungan ninyo kami. Hindi ako makapaniwalang 5 taon nang may sakit si Xia Boche. Magagamot ito sa bagay na ito. Ang kakaiba nito. Bakit hindi masakit? Pakiramdam ko'y bata na naman ako. Puno ng sigla. Tiyo, totoo. Subukan mong bumangon. Nakalakad na ang paa ng tatay. Maliit na bagay. Impossible ito. Ginoong Li, paano naman ako? Kaya magpagaling ng lumpo. Magagamot ang paralisis. Gusto mo subukan? Huwag kang lalapi. Hahaha. Ang galing ng kakayahan mo sa medisina. Turuan mo pa ako. Nais ko pang matuto. Ano pa nang dapat matutunan? Umalis ka. Di ko kailangan ng estudyanteng tulad mo. Mabuting guro. Magtrabaho muna bago magsalita. Aalis na ako ngayon. Shenyang, salamat sa'yo ngayon. Wala akong alam na paraan para mabayaran to. Tito, magsasabi ako ng totoo. Kung talagang nagpapasalamat ka. Ipakansela mo ang kasal na yan. Ha?
Kanselahin na yan. Ang pangit mo naman. Nakakainis tingnan. Hoy, sasabihin ko sa'yo, gwapo't may angkin kong ganda. Di ko inakalang sasabihin mong pangit ako. CJ, wag na lang magpakasal. Ngayong gabi din, ikasal na. Mabuti, mabuti, ha ha ha. Sige, ganito na lang ang usapan. Ihahanda ko na ngayon. Magbigay kagad ng apong malusog. Magpakasal na kayo. Tara na, ikasal na tayo. Kung hindi kayo magpakasal. Wag na lang magpakasal. Pero bayaran mo ang pinsalang moral. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo? Presyo ng pagkakaibigan. 100 milyon. Bakit di mo na lang agawin? Babaeng tigre ka, binabalaan kita. Pangit, hindi pwede. Sasabihin ko, kanselahin ang kasal o 100 milyon. Kasal. Kasal, huwag kang aalis. Pangit. Nakakainis talaga. Anak kong mahal. Nasa kayamanan ng pamilya siya si Li Ronghao. Mas magaling si Chen Yang kaysa sa lamangkero Wang. Di siya simpleng tao lang. Payapa akong ipapakasal ka sa kanya. Tama na. Pangit. Babaeng tigre. Sinong magpapakasal sa'yo habang buhay na di mag-aasawa? Mas mabuti pang kapatid sa paaralan. Ginoong Lee. Malaking selebrasyon ang pagsalubong sakin. Buwisit. Sinira mo ang plano ko. Paano kita haharapin? Hindi. Ginoong Lee, wag niyo na kaming alalahanin. Wag niyo po kaming pag-initan. Kayang-kaya. Subukan mong matutong kumahol. Papaalisin kita. Sige, mag-aaral ako. Hoy, bakit kumakahol aso ni Ginoong Lee? Walang kwentang tao, kahit ito ay nabigo. Makinig kang mabuti. Oo. Ha, ayan na. Ulitin mo. 2 pang beses. CJ, niloloko mo ako. Patayin siya. Basura. Parehong basura lang. Ginoong Lee, di rin naman magaling mga tao mo. Magsanay na lang kaya tayo ng sabay. Binabalaan kita. Huwag kang magpakalato. Amang Du Changsong ang tagapag-alaga ko. Nag-aral si Du Changsong sa Green Cloud Sect. Ngayon siya na ang underground emperor ng Jiangsu. Takot ka. Kung takot ka, pakawalan mo ako. CJ, hihintayin kong magsawa ka. Anong ginawa mo sa akin? Walang kakaiba. Ginawa ko lang na hindi na makakagawa ng ganon ang kapatid mo. Impossible. Hindi ito pwedeng mangyari. Subukan mong humanap ng ibang babae at patunayan. Ginoong Lee, ba't di tayo masaya kahit maraming kasama? May punto ka. Yi Chen Yang. Di pa tayo tapos. Yi Chen Yang, sumama ka sa party ko. Ayaw ko. Dapat sumama ka. Huwag mong kalimutan ang pangako nung nakaraang gabi. Ikaw na ngayon ang nobyo ko. Sa trabaho, pagbibilangan na naman ng pera. Pera lang ba ang iniisip mo? Wala akong magawa, ganto ako katanga. Para lang makaraos sa araw-araw. Saka, malaki lang ang dibdib wala namang utak. Nauunawaan mo ba? Sinong malaki ang dibdib na walang utak? Ikaw mismo ang ganyan. Pamilya mo'y pere-pareho. Tama na, hinto na. Magkano ba talaga ang kailangan mo? Ang halaga ng pagkakaibigan, 1,000,000 yuan. Mag-transfer ka na. Tumatanggap ang Alep 10,000 yuan. Tama na, linisin mo na to ngayon di. Huwag mo akong ipahiya. Kumusta ka? Ganyan ka manamit. Ganito talaga ang estilo ko, maliwanag ang araw, bata at gwapo. Nin, naniniwala ka bang hahampasin kita? O gusto mo pang palitan? May kwelyo ba ang suot mo? Ha? Kung napakasuka mo talaga, aalis na ako. Kalimutan na natin to, tama na. Uminom ng wine. Xiao, dumating ka na.
Ipakilala ko sa inyong lahat. Ito ang boyfriend kong si Ichenya. Unang pagkikita natin, magandang hapon sa inyong lahat. Di ba bodyguard mo siya, Xiao Xiao? Paano naging boyfriend mo? Kung nakita niyo na, boyfriend na ang turing. Zhu Xiao Xiao. Nakalimutan mo bang kasintahan mo pa ako? May kasunduan ba tayo? Tinanggap ko na. Huwag mo nang pagdudahan ang boyfriend ko. O mas gaganahan kapag nagselos siya. Totoo ito, Ginoong Tuo. Tignan mo, huwag mo nang sirain ang mood. Ha ha ha. Nako, Ginoong Tuo. Bihira tayong magsama-sama. Ayusin ninyong dalawa ang problema nyo. Kumusta ang itsura ko? Iingatan ko ang mukha mo. Xiao Xiao, tingnan mo ang daming tao rito. Ikaw lang ang hinihintay. Bakit di mo sinabi na pupunta ka? CJ, paparusahan ko ang sarili ko sa isang baso. Ako ang boyfriend niya. Iinumin ko to para sa kanya. Sayang sa'yo ang mamahaling alak na to. Maganda ba talaga tong wine? Alam mo ba ang presyo nito? 50,000 yuan. Baka kulangin ang sahod mo sa isang taon. Kaya pala hindi ako sanay Mukhang di ka pa nakakainom, no? Okay lang, ibibigay ko to kay Xiao Xiao. Ako na ang taya sa inumin mo. Libre namin ang alak na to, pera na lang ang meron tayo. Tayo'y mag-inuman para sa ligaya. Kayong mauna sa pag-inom. Hoy bata. Bilhan mo ng wine si Jito dahil sa mukha mo. Para hindi mapahiya ang mukha mo, sinira mo ang wine. Anong ibig mong sabihin? Basag na wine, anong kinalaman ko? Hoy, huwag kang ganyan kadua. Kahit bote, di mo mahawakan. Xiao Xiao. Mukhang di nakakaintindi ang nobya mo. Payo ko sa'yo, huwag mo nang isama sa ganitong party. Magkaiba ang mundo natin. Kung ipipilit mo siya, ikaw ang mapapahiya. Isang bote lang ng wine. Ganito pa ba kayo kagrabe? Papalitan ko ng Pobre di kayang umorder ng inumin. Nakapalagay pa sa party natin. Lantaran to sa pagdumi ng hangin. Amuyin nyo itong lahat. May amoy bang kahirapan? Haha, totoo nga. Lasang paghihirap. Napakapanghinang amoy. Lumabas na kayo. Xiao Xiao, nakikita mo naman. Di kita din idispatcha. Ang batang to sumisira ng mood. Huwag nang dagdagan. Isipin mong pinapalampas ko. Di bagay sa kanya ang ganitong okasyon. Alam ko na. Sinadya niyo sirain ang nobyo ko. Xiao Xiao, bakit ganyan ang iniisip mo? Taos puso ko kayong inimbitahan. Kasuklam-suklam. Ayaw niyo ang nobyo ko dito. Ayoko ring makipagkapwa sa Yichenya. Tara na, nakaupo lang di umaalis. Di alis. Isang Apollo Black lang to. Kita mo masakit sa inyo. Di ko nakikitang importante yon. Anak, ang yabang mo para kang mayaman pero wala ka namang pera. Bayaran mo ang nasirang alak na ito. Magbayad ka ng kompensasyon. Bakit ako magbabayad? Hindi ko naman ito nabuhos. Pero para kay Xiao, pwede ko kayong libreng uminom. Librihan mo kami ng mamahaling alak. Nangangarap ka yata. Hoy Jian Rui. Ako ang kuya mo. Kuha mo ang pinakamahal na alak nyo. Mas mabilis mas mainam. Hahaha, muntik na ako mamatay sa kakatawa. Talaga namang plastic ka. Kaya mo bang paalisin si Chairman Jiang? Hoy bata, huwag kang magmalaki. Sino si Chairman Jiang? Boss na may first billion ng yaman. Isang palpak na tulad mo, hindi karapat dapat magsipsip. Ahahahaha. Kilala nyo ba siya? Hintayin nyo ang resulta. Sige. Maghintay kayo dito. Kapag hindi ko siya mapaalis, huwag niyong sabihing bastos kami. Tama na Chen Yang, umalis na tayo. Ipagkatiwala mo ito sa akin. Chairman Jiang. Chairman Jiang, ang bait mo naman. Pinuntahan mo pa kami mismo. Kuya Ye, halika rito. Dapat mo sanang sinabi sa akin. Xiao Jiang, nasaan ang alak na hinihingi?
Dragon's Eye na alak na 1,000,000 kada bote, katanggap-tanggap pa rin. Ayos lang. Ikaw, Lurtao. Medyo maganda rin tong alak na to. Ngayong araw mo dapat ito buksan. Inumin yun ng may orgulyo, lasapin ng husto. Ano ang nangyayari dito? Walang malaking problema. Akala mo hindi ko kayang bumili ng Ace Black. Isipin mo walang pinag-aralan. Ipapakita ko sa kanila. Chairman Jiang, niloloko ka niya. Kahit si Kuya Ye kinukutya ka. Simula ngayon, idadagdag ka sa blacklist ng mayayaman. Chairman Jiang, misunderstanding lang to. Ano? Anong blacklist? Wala nang negosyo. Saka ako ang nanlilibre ngayon. Huwag makialam. Kuya Ye, dahil sinabi mo yan. Sige na. Hoy ikaw, tagay ka para kay Kuya Ye. Oo, bilis. Kuya Ye, nagkamali ako. Parusahan ko sarili sa 3 tayo. Kuya, kung ganun ako muna ang laro. Ako muna. Paala. Yi Chenyang, sa iyo magpakailanman si Pangulong Jiang. Bigyan mo muna ako ng pirasong prutas, sasabihin ko. Ay, Xiao Jiangzi. Dati siya nang nag-aral ng medisina sa akin. Ganito na lang ang gawin natin. Wala nang ibang usapan. Kunin mo pa ang isa para sa akin. huwag kang magpalusot. Tandaan mo, ikaw ang nobyo ko ngayon. Ye Chenyang. Kahit kilala mo si Pangulong Jiang, ano naman? Ang bilog ng mga mayayaman tulad ko hindi para sa'yo. Eh di hindi na ako sasali. Sa ganitong paraan. Subukan natin ang ibang laro. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na high-class entertainment. Yinhu Billiard Club. Ang lugar na sinasabi mo'y ganito lang pala. Ano ba ang alam mo? Isa ito sa pinakamahal na billiard club sa Indonesia. Ang monthly membership fee ko ay 100,000 piso. Tama na. May masamang balak si Tuhiksuan. Umuwi na tayo. Tapos na to, larga na tayo. Maligayang Naku. Akala ko'y hindi mo sasabihin. Ang ganito pala kasarap. Aray. Ye Chenyang, labanan muna tayo. Sandali lang. Paligsahan ito. Kailangan may pusta para legit. Anong pusta? Mananalo kami ng 2 sa 3 laro. Kapag ako nanalo, layuan mo si Xiao Xiao at ibalik mo siya sa akin. Tuhoksuan, ano ako sayo? Sang-ayon. Sumasang-ayon ako. Gago. Ano ba yan? Marunong ka ba? Hindi ako marunong. Huwag mong hampasin. Ikaw gumawa ng patakaran, sumusunod lang ako. Gets? Naiintindihan ko, CJ. Pag natalo ka, Bahala ka. sige, hubarin mo ang suot mo. Takbo kang hubad sa labasan ng kalahating oras. Sige, pangako ko na pakakawalan kita. Hahaha. Ano nang katatawanan? Baligtad ang hawak mong golf club. Haha. Tumatawa, alis dyan. Sukang-sukan ako. Angas, magaling maglaro. Astig, sniper ka ba? Batang hamak. Sawang-sawa na ako sa'yo. Gusto mo pang ituloy, bata? O kaya susuko ka na? CJ. Ituloy mo. Ah, nakuha ko na. Huwag kang mag-alala. Mapapasa akin si Xiao Xiao.
Ha ha ha. Aray! Mga panauhin, magsaya kayo sa palabas ko. Ano na, gusto mo pang ituloy? Siyempre. Itutuloy talaga natin to. Natatakot ako sa'yo. Sige, kung ganoon. Anong nangyayari? Kagabi sobra akong uminom ng alak, masakit ang tiyan ko. Hindi na kaya, wala na akong lakas. Naku, ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit, aalagaan kita. Hoy, huwag. Paano kung ganito? Papalitan natin ng ibang tao ang tatawag sa'yo. Hindi pwede. Hindi mo siya matatalo kahit matalo ka man. Bakit hindi pwede? Sa football, pwedeng palitan ng mga nasasaktan. Ah, okay lang. Payagan mo siyang pumalit kung gusto niya. Sa anumang paraan. E di maghintay muna kayo. Hoy, tatawag ako ng iba. Si Kuya Hua ang tao. Medyo magaling ka naman. Ah, hindi. Kakakapag-aral ko lang. Ano? Tigilan ng kalokohan. Simulan na natin ang laro. Hindi mo kaya siyang kalabanin. Bakit? Una, expert siya sa bilyar. Bilang reyna ng bilyar, di siya matatalo kahit ng pro. Pangalawa, kahit manalo ka sa swerte, magagalit lang siya. Si Kuya Hua ang pinakamahalaga kay emperador ng ilalim ng lupa. Hindi dapat ginagalit. Ah, kung ganoon ang sasabihin. Lalo kung gustong subukan siya. Gusto mo bang matalo sa akin at kay Dauhe? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa boyfriend mo. Tol, ipagdasal mong makapuntos ka sa unang tira. Kung hindi, isang tira lang kay Kuya Hua. Neng, umusog ka naman dyan. Ako mula sa Team No More. Mahal, ako'y nanalo. Ingat, ang tadyang ko'y bali at may basag na tadyang. Ah! Nag-give up na ang ganda kong ate. Pogi, ang galing mo talaga. Ate, gusto kita. Anong ginagawa mo? Si Ichenyang ang jowa ko. Ang kulit mo. Pogi, ano plano mo after nito? Laro tayo ng basketball madalas ate. Naku, pwede ba yan? Hindi pwede. Ha. Tao, saan ka pupunta? May urgent na lakad ako sa bahay. Sandali lang aayusin ko. Pero bago ka umalis, dapat may pustahan tayo, di ba? Tapusin na natin ang pustahan. Biro lang kanina. Biro lang. Ha ha ha. Pero, seryoso na ako. Ye Chenyang, huwag mong pilitin ang tao. Nasisira na ako ng ulo sa'yo. Marami akong paraan para patayin kang probinsyano. Anong nangyayari dito? Wala lang, pustahan lang kay tao. Ang matalo dapat takbo ng hubad sa loob ng 30 minuto. Kuya Hua, tulungan mo ako. Habarin mo ang damit niya. Kuya Hua, huwag. Kuya Hua. Astig ba ako? Ang galing. Yung regalo ko. Ano sa palagay? Mamaya, di mo na kailangang magpainit ng kama. Nangangarap ka ng malaswa. Masyadong makitid ang daan ng kalaban, kahit dito magkikita. Si aking Q. Ye Chenyang, anong relasyon mo sa kanya? Sa totoo lang ako. Siya ang jowa ko. Ang totoo, ako ay Ye Chenyang, gago ka. Kakalimutan na lang natin ang engagement na to. Hoy, ang word mo. Siyaw, alis na tayo. Bakit di mo patigilan ang engagement? Pakiramdam ko masama to. Mga siraulo kayong dalawa.
Ang babae totoo nga. Walang katotohanan. Buti malakas katawan ko, normal na tao mabubugbog. Kalimutan na, pasok na tayo. Ye Chenyang. Tao, anong ginagawa mo maagang umaga? Ang init ng ulo mo. Kahapon di pa tayo nagkakampi. May lakas ka pang magsalita? Kagabi, kung hindi dahil sa'yo, di ako mapapahiya ng ganito. Hoy, mayaman kang lalaki, nagmamaganda ka pa. Ikaw ang humahamon sa akin, no? Ikaw rin ang ayaw umamin, ngayon ako na naman ang masisisi. Probinsyano ka talaga. Kaya pala, karapat dapat ka ba dito? Mag-usap tayong maayos, pagsalita kang may respeto. Mamamatay ka sa akin ngayon? Hoy, lalaking matino ang salita, hindi suntok. Huwag kang mambubugbog. Bakit kayo nag-aaway ng umagang-umaga? Hindi ako, ang lakas ng loob mo. Dauha Oksuan, bakit ka pumunta rito? So Xiao, binigyan na kita ng mukha di ba? Ayaw mong magpakasal kahit may magandang pagkakataon. Mabubuhay ka ba sa mahirap? Ang baba mo talaga. Itutuwid ko ngayon ng batang iyong pinalaki. Dauha Oksuan. Huwag kang magpanggap na matapang. Walang kinalaman si Ichenyang sa problema kahapon. Pinapanggap ko lang siyang boyfriend ko. Bakit okay lang sa'yo? Xiao Xiao, magkasama kayong matulog kagabi. Gising na kayo sa ingay hanggang ngayon. Xiao Dai, huwag kang magsalita ng walang basehan. So Xiao. Totoo bang nakipagtalik ka sa probinsya nung to? Siyempre naman, Dauha Oksuan, matanda't bastos ka na. Wala ka kay Kuya Chenya, magpakulay ka na lang ng buhok. Papatayin kita ng suntok ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang matakot, Kuya Chenya. Kahapon iba sa sinabi mo. Sabi mo kaya mong labanan 100 tao. Dauha Oksuan, sakto, gusto kong makita. 100 tao laban sa 100? Totoo ba yan? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Aray, huwag mo ako suntuki. Ano ba ang ginagawa mo? Ganito pa rin ang suot mo. Gusto kong makisali ka. Ikaw, Nagpapakalma ka pa. sabihin mo na lang, huwag kang magmadalit padalos-dalos. Talagang manloloko siya parang baboy na ng agaw ng leon. Sabi ko na nga, huwag kang magpanik ng ganito. Gusto mo pang ituloy? Ang sira ay sira pa rin. Mali ka, ibang tao ang hinahanap mo. Ye Chenyang, huwag masyadong mayabang. Makakahanap pa ako ng mas veterano. Sige, maghihintay ako rito. Kumusta po Ginoong Chen? Pakiusap turuan mo ang taong ito. Mag-transfer ako ng 500,000. Anak, lumuhad ka't aminin ang pagkakamali mo. At umalis ka sa Xiao. Pwede pa kitang pagbigyan. Kung hindi, tapos ka na. Sige lang, tignan natin kung sino makakatawag mo. Nasaan ang taong inutos kong bantayan? Bilisan mo, siya ngayon. Nako, kuya ito. Bakit nandito si kuya? Ayos, swerte naman, mga kakilala naman tayong lahat. Ate, kumusta? Bayaw, musta? Hindi. Huwag kang sumigaw ng ganyan. Naloko na naman tayo. Kuya. Paano naging kuya mo siya? Baka nagkakamali ka. Gago. Siya talaga ang tunay kong kapatid. Siya ang panganay naming magkakapatid. Ginoong Chen. Nakakuha na ng 500,000 tao. Dapat para sa opisyal na transaksyon yon. 8. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Ibabalik ko agad ang pera. Ay hindi. Kapag ibinalik mo ang pera sa kanya, hindi ba't ikakahiya mo lang? Kuya, ano ba ang ibig sabihin nyo? May magdala kayang umuwi sa kanya. Yung pera pambayad na lang sa ospital. Ginoong Chen, kahabagan niyo po ako. Ye Chenyang. Ginoong Ye, pakiusap kahabagan niyo ako. Bitawan mo ako. Ang ganda ng panahon ngayon. Kuya, sama ka muna magpahinga. Sige, gets ko na. Kung ganun, di na kita abalahin. Layas ka na. Alice? Tara na, umuwi na tayo. Hindi pa kita pinapapasok. Ano pa bang balak mo? Ano ba talaga relasyon mo kay Xia King?
Kasalanan ng tatay kung gago ang lahat ng ito. Ano pang uri ng kasunduan sa kasal ang gusto niya? Pipilitin ba niyang pakasalan ko siya? Ang babaeng parang tigring iyan. Hindi ko siya pakakasalan kailanman. Talagang aatrasan mo ang ating kasunduan. Siyempre, Sige, patawarin na kita ngayon. umuwi na tayo ngayon di. Naku, Kuya Chenyang, ang galing mo talaga. Lanan. Mabuhay si Chenyang. Kahit si Chen naman dirigma tinatawag kang kuya. Wala lang. Ano ang nangyayari kay Chen Yulong? Talagang si Song Ye ang tunay naman dirigma. Sino ba si Songye? Si Song Ye ang totoong hari ng ilalim ng lupa sa Tayansa. Sabi nila 2 metro ang taas, 300 kilo ang bigat. Isang suntok lang kayang pumatay ng baka. Naku, ganun ba kagaling? Si Yao Dae, ano nang pinagtatawa mo? Ikaw ang si Song Ye ay ordinaryong tao lang. Kilala mo si Song Ye? Talagang hindi ko siya kilala. Naghuhula lang ako. Gago ka sa paghula. Sino may pakialam sa oso o pusang amo? Hindi rin kita takot. Tama, ikaw ang pinakamagaling. Nako, talagang ikaw ang pinakamahusay, Kuya Chenya. Aray, ang sakit. Muntik na akong mamatay. Butang inang Zhou Xiaoxiao. Mabuhay si Chen Yang. Hindi pa tayo tapos. Aray, gago ka. Sa mga kondisyon mo, anong klaseng babae ang hinahanap mo? Mahirap makahanap. Bakit ka nagpapakahirap para kay Zhou Xiaoxiao? Hanggang ganito ang paghihirap mo, sa palagay mo? Si Zhou Xiaoxiao na pokpok na yon. Nagtatapak sa mukha ng mahihirap para sa sarili. Hindi ko siya papayag ang kontrolin ako. Hindi tayo dapat maging katatawanan ngayong gabi. Sa opinyon ko, bakit hindi mo pinatay ang putang Zhou Xiaoxiao na yon? Bigas na hilaw at luto. Pasukuin mo siya sa kama. Sumusunod na siya sa'yo. Tama. Pero may isang bagay akong dapat ipaalaala. Si Zhou Xiaoxiao at ang dukhang yun. Hindi sila nagkakaintindihan. Panandalian lang ang relasyon nila. Huwag mong uuwiin ang babaeng kalaswan. Mas mabuti pang maging kerida ng angkan daw. Siyempre. Tatalsikan ko siya kapag sawa na ako. Nakabalik na ba si Xiaoxiao? Hindi. Di ba kayo nagtungo sa mall? Nakipamasyal kami sa mall. Bumili siya ng damit, nagbayad, biglang nawala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka na naman, no? Sa totoo lang ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Totoo ba o hindi? Hoy, Yichenya, dali, tulungan mo ako. Nasa Hill Hotel ako. Tulong! Saklolo! Hoy, Yichenya, dapat mong ibalik si Xiaoxiao. O may iba kang paraan? Ginoong daw, huwag kang mabahala. Mabisang-mabisang pampaganya to. Kahit magising man siya, hihingi yan ng pag-ibig mo ng sabik, sisipatan ka. Ang galing ng balak mo, pare. Inumin mo to, pupuntahan kita pagkatapos ng trabaho ko. Hindi ko naaabalahin pa si Ginoong daw. Magandang sandali. Zhou Xiaoxiao. Gagawin kitang makalimot. Magiging akin ka. Aray. Dao Hexwan, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Huwag kang magmatigas, Sinta. Bitawan mo ako. Masamang tao ka rin. Gustong-gusto mo ang pulubing yun. Ayaw mo sa akin. Wala akong laban sa kanya. Kung susukitin mo ako, kung makikipagtalik ako ngayon sa'yo. Ang dukhang yun. Kailangan mo pa ba ako? Ha ha ha. daw haksuan, pakawalan mo siya. Ikaw na mahirap, laging sumisira sa maganda sa buhay ko. Lakas ng loob mong suntukin ako? Kaya kitang patayin.
Ako ang tagapagmana ng pamilyang Daw. Hindi ka pababayaan ng pamilyang Daw. Wala akong pakialam kung sino ka. Alin kamay ang ginamit mong humawak sa kanya? Ito ba? Ye Chenyang. Mukhang hindi ito. Nagkamali na ako. Pakawalan mo na ako. Nagsisisi na ako. Hindi mo marunong rumespeto sa babae. Huwag ka nang humawak ng babae mula ngayon. Xiao, teka sandali. Saglit lang. Hoy, Xiao, ihatid mo ang Silver Needles sa room 608 Hill Hotel. Bilisan mo. Xiao. Maligo ka muna sa batya. Pinaikuha ko na kay Xiao Tay ang Silver Needles. Yi Chenyang, ibigay mo sa akin. Xiao. Lasing ka pa sa gamot, di ba? Sumunod ka at magbabad sandali. Ang sama ng pakiramdam ko. Ikaw ang dahilan ng masamang pakiramdam ko. Hindi ba ito pagsubok para sa akin? Xiao, manahimik ka muna. Nakikiusap ako sa iyo. Binigyan mo ako ng... Maaari mo ba itong ibigay? Gusto kita. Hindi pwede. Hindi ko dapat samantalahin ang tao. Ha? Yi Chenyang, salbahing tao. Nagkakamali ka sa akin. Anong mali ang pagkakaintindi ko? Bakit malabo ang pananalita ko ngayon? Tapos tinawag mo ako para manood? Wala akong ganon. Malabo ba talaga ang sinasabi ko ngayon? Tama na, Xiao. Nadroga siya. Pagpahinahin ng 0 minuto, palitan ng malinis na damit, gagaling siya. Mukhang mali ang pagtingin ko sa iyo. Di ko inakalang mabuti kang lalaki. Hahaha. Xiao, masama pa rin pakiramdam. Kamusta na ang kalagayan mo? Anong nararamdaman mo? Kumusta naman si Chenyang? Nasa labas siya. Yi Chenyang, Anong ginagawa mo? tatanungin kita. Hindi mo ako gusto, di ba? Bakit bigla mong naitanong yan? Kagabi na droga ako. Pinatulog kita. Bakit ayaw mo? Hindi ito biro. Kung matutulog ako sa'yo, gugupitan mo buhok ko. Noong hiniling kong matulog ka sa akin, pinatahimik mo pa ako. Lalaki ka ba o hindi? Lalaki ako o hindi. Hayaan mong patunayan ko. Halika. Xiao, siguradong ayaw mo kay Yiche. Gusto ko siya. Yung salbahing yun, mabuti rin pala. Siya Chingkyu. Ano nang ibig mong sabihin sa pagpunta mo rito? Siya ang aking nobyo. Sa palagay mo bakit ako naparito? May problema ka pa sa kasunduan? Hindi pa kayo kasal, di ba? Alam mo bang may kasintahan siya? Wala kang alam sa kanya. Wala ka bang hiya? Sino ang walang hiya? Pumunta ka sa bahay ko para agawin si Iche. Ye Chenyang. Tumigil ka sa pagpapanggap. Gumising ka. Sino ito? Ako si Siya Ching. Hoy, ikaw, tignan mo. Kaya pala ganyan ang suot mo, di ba? Tignan mo ang baywang mo dyan. Tignan mo sarili mong mga paa. Tingnan mo ulit at bunutin mo sarili mong mga mata. Ha? Binibini, gusto mong ipawalang bisa ang kasunduan. Hindi pa tapos ang usapin sa pagkansela. Ang kapal ng mukha mong pag-usapan ito. Ano nang gusto mong pag-usapan sa akin?
May bisa pa ang kasunduan natin. Nobyo mo pa rin ako. Naging syota mo si Zhu Xiaoxiao. Alam ng lahat sa industriyang ito. Saan mo kami ipapahiya? Hindi ito ang katotohanan. Ako, Hindi ganun. Masamang tao ka. Ni hindi ka marunong magtanim ng bulaklak. Ang kapal mong makipagrelasyon sa kanya. Si King Q. Sinong iniinsulto mo? Magaling sa medisina si Kuya Ye. Magaling sa martial arts. Napakagwapo. Mabait sa mga babae. Pangarap ng maraming babae. Tama. Ha ha ha. Ang bait-bait ni Kuya Ye. Gusto ko rin maging syota niya. haha, tumahimik kayo. Kayong dalawa ay walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Ano ng problema nila? Matagal na silang magkaaway. Noong nasa eskwela pa nag-aagawan sa pagiging reyna ng kagandahan. Ngayon ikaw naman, isang malaking problema. Aalis na lang ako. Si King Q, makinig ka. Gusto ni Ichen yang siksya-oksyaw. Ano nang hinahanap mo rito? Wala ka talagang hiya. Saan mo ilalagay ang mukha mo? Si Kuya Ye lang ang hinihingi ko. Lanan. Ayaw mo halikan. Bukod sa mas mayaman ang pamilya mo. Anong kaya mo kay Ichen yang? Ye Chenyang. Ang galing mo talaga. Parang ayaw mong kanselahin ang kasal at pera. Sandali lang. Pag-usapan natin ang pagkansela. Tama, importante ang pera. Uusap. Pumunta ka sa Sia Residence ngayon. Di na tayo babalik sa Xia. Di kailangan. Di ako takot dalhin fiancé ko. Tingnan natin sino ang mananalo. Ha? May maliit akong problema. Kakanselahin ko ang kasal. Tapos babalik ako sa inyo. Si King Q, ihatid mo ako pabalik sa Xia. Di ba pag-uusapan ng pagkansela? Kailan mo gusto kanselahin? Hintayin mong gumanda ang pakiramdam ko. Kailan mo pa balak kanselahin? Nagloloko ka. Nagmamadali kang kanselahin ang kasal. Di ako karapat dapat sa'yo. O akala mo di ko kayang labanan si Zhu Xiaoxiao? Ako ang di karapat dapat sa'yo. Kung ganito, huwag na ang $100 100. Binabalaan kita. Bago kanselahin ang kasal, huwag kang lalapit sa dalawang Zhu Xiaoxiao. O maghahirap ka. Tama ka. 2 araw na lang, birthday ng tatay ko. Maghanda ka. Nakakaasar. Nawala ang $100 100. Di makasal, di makansela. Ano ba gusto niya? Birthday party ng tatay ko ngayon. Di ka ba makapag-ayos? Di mo maintindihan. Isang kaakit-akit at dakilang kaluluwa. Tama na. Tikom. Birthday party ng tito mo. Para saan tong mahirap na tingnan mo suot niya? Hoy, Ginoong Lee. Matagal nang di nagkita. Di masaya, walang mapaglabasan. Yi Chen Yang. Tingnan mo mamaya, papatayin kita mamaya. Hoy, wag kang mahuli, tapusin natin ngayon. Di ako makikipagtalo. Akala mo katulad kita, di marunong sa asal, nang gugulo dito. Tama lahat ng sinabi mo. Tama na. Kausap ang di importante. Tara na, sa bahay ng tatay ko. Anong ginawa mo kay Lee Yunghao? Bakit siya nagalit ng ganoon? Gusto mo talagang malaman? Bilisan mo. Ginawa ko siyang baldado. Grabe naman to. Lene, pinaghanap mo pa siya ng gulo. Umaasa siya sa amang adoptive. Nakakahiya siya. Pero binabalaan kita. Mag-ingat ka. Gagantay siyang ama niya sa'yo. Song Ye, naniniwala ka ba? Luluhod si Du Changsong pagkakita sa akin. Angas mo. Sandali lang ho kayong lahat, may hinihintay tayo. Dating ang VIP na bisita. Narito na si Ching Xiu, Shen Yang. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ay, Tito, alam kong birthday mo ngayon. Espesyal na jade na 1 0 yan ang halaga. Ibinili kita ng espesyal. Sana magustuhan mo. Taos puso ito galing sa akin. Yi Chen Yang. Sa iyong kaarawan ngayon bilang nobyo ni King Xiu. Mas magarbong regalo ang para sa iyo. Isang munting regalo lamang. Hindi ko intensyong insultuhin. Ginagamit mo lang ang pamilya ni King Xiu. Tamad kang magsikap. Hindi ba ako nagsumika? Sabi mong bodyguard ang trabaho. Magkano sahod ng bodyguard? Makakahanap ako ng koneksyon. Makapagpalit ng mataas na sahod. Ang tunay na lalaki, hindi dapat umaasa sa baba. Mukhang may katuturan. Pero, handa si King Xiu na tustusan ako. Tama na, kalimutan na itong usapan. Hindi ba't may regalo kang dala? Ipakita mo sa lahat. Parang hindi bagay. Walang mali dyan. Hindi sa halaga ang regalong ito, kundi sa katapatan ng puso. Halika't ipakita sa lahat.
Buti nakatsamba ng kayamanan ng maestro. Hehe. Kung nahihiya ka, iregalo mo na lang ng pribado. Huwag mo siyang pakinggan. Okay lang. Tito, huwag kang maramot. Salamat, Chen Yang. Modernong panahon na. Nakagray pa ring supot. Hahaha. Sa palagay ko, ang batang ito ay hindi lamang walang pinag-aralan, kundi kulang din sa pangunahing kaalaman. Marahil ay probinsyanong bagong salta sa lungsod. Hahaha. Hindi mahalaga ang regalo. Ang mahalaga ay ang mabuting intensyon. Tio, buksan mo na. Hayaan mong makita ng lahat. Ito naman ay galing kay Chen Yang. Titingnan ko mamaya sa bahay. Hahaha. Tio, si Chen Yang ay mahirap. Saan niya nakuha ang pambili ng regalo? Buksan mo na. Hahaha, kamote lang ang kayang ibigay mo. Kung tanga ka, wala na akong magagawa. Basura ito. Anong ginagawa ni Leong Ho? Anong ginagawa ni Leong Ho? Leong Ho, sinira mo ang pinakamagandang ginseng ng Green Cloud School. Ang kapal ng mukha mo. Ayon kay Erwang Chen, ito ay hot ginseng ng Green Cloud School. Mahal at bihira ang ginseng na ito. Malinaw na wala akong kasalanan. Impossible ito. Ito ba ang legendaryang Son Ginseng? Si Qin ang aking maestro. Ngayon ko lang natanto na ito ay tunay na hot ginseng. Paumanhin Tio, akala ko ordinaryong ginseng lang ito. Gusto ko lang sana magbigay ng sustansya. Sige, Leong Ho. Ikaw ang sumira sa Son Ginseng. Ano ang plano mong pangbayad? Sa aking kaalaman, ang ginseng na ganito kalaki, kung i-auction, abot sa 200 milyon. Tama. Hindi bababa sa 200 milyon ang puring ginseng na ito. Ito na, karapat dapat ito sa 200 milyon. Ano masasabi mo? Akala mo nagsisinungaling ako? Saan galing ito? Ninakaw mo ito. Sino ang nakakita sa akin na magnakaw? Saan mo ito nakuha? Nakita ko lang ito sa bundok. Maniniwala ka man o hindi? Dapat mong bayaran ang 200 milyon. Nakita ng lahat ng bisita ang pinsalang ito. Linya. Babayaran ko. Successful ang transfer. Successful ang transfer. Successful ang transfer. Hello tatay. Transferan mo ako ng 50 milyon. Na-transfer na. 200 milyong yuan ang pumasok sa alipay. Makatakas na ngayon. HM. Boli, nakakain ka na ba ng hapunan? Ching Kiyo, Chen Yang. Sige, kumusta ang araw mo? Salamat sa pagpunta sa birthday ko. May mabuting balita ako. Ang anak kong babae ay nakahanap ng mapagkakatiwalaan. Si Ye Chen Yang nakatabi ko. Sabi mo hindi mo ipapaalam ang kasal. Hindi kita ibibigay kay Zhu Xiaoxiao, ang babaeng yun. Tama na. Sandali lang muna. Habang nandito kayong lahat, nais kong ibahagi ang saloobin ko. Pumanaw ang asawa ko 10 taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamasakit sa buhay ko. Sa loob ng 10 taon, nagpakapagod ako hanggang mawala sa sarili. Pero hindi ko inakala na napabayan ko ang nararamdaman ni Ching Kiyo. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Ching Kiyo, makasarili masyado ang tatay mo. Humihingi ako ng tawad. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Mahal na mahal ka pala ng tatay mo. Tatay, miss na miss ko na rin si inay. Naaalala ko rin siya palagi. Chen Yang. Kawawa ang anak kong ito. Pag-ingatan mo siya ng mabuti. Matandang loko, dinukot mo ako sa ilalim ng mabuting dahilan. Hindi, nagiging pabigat ba ako sa... Walang problema, hindi pa ako nakakasaya ng husto. Magaling, ang galing. Chen Yang, hindi mahilig uminom ang anak kong babae. Tulungan mo ako. Samahan mo si Chingkyu, magpahinga ka na sa kwarto. Chen Yang. Nandyan sa mesa ang susi ng kwarto. Mauna na ako.
Bakit hindi mabuksan ang pinto? Chinkyu, Chen Yang. Hindi na kayo mga bata, magkaanak na kayo agad, para may maalaga akong apo. Pagbutihin ninyo ngayong gabi. Ano ang ibig sabihin ng tatay mo? Nababaliw na ba ang tatay ko? Bakit parang may kakaiba? Kayong dalawa, tagay na tayo para sa lahat. Si Aking Q, grabe ang tatay mo. Ginawan talaga tayo ng paraan. Hindi pwedeng mangyari. Anong balak mong gawin? Naku, Huwag kang magpakaloko-loko. syempre matutulog. Lumayas ka. Naku po, huwag nating sayangin ang kabutihan ng tiyuhin. Ye Chen Yang, umalis ka na. At isa pa, gusto ng tiyuhin ng apo, di ba? Pinipilit mo ako. Hindi ganyan. Matulog na tayo. Nagkamali na ako, binigyan na kita ng kontra, nabigay na ang solusyon. Sabay daw tayong matulog. Bakit? Huwag, kung matutulog tayo, may pananagutan ako. Hindi pa ako handa. Tama na, nabigay na kita ng solusyon. Kung hindi mabuksan ang pinto, paano ka aalis? Kung talagang gustong umalis, walang pintong makakaharang sa akin. Paalam, si Aking Q. Hindi totoo. Ibig sabihin, hindi na tayo magkikita. Xiao, anong ginagawa mo dito? Ayaw mong makita ako, ha? Impossible, hindi ko. Yi Chen Yang, gago. Sabi mo tatanggalin ang kasal sa pamilyang siya. Bakit ikinasal mo pa si Xia King? Hindi. Dahil mahal ako ni Ye Chen Yang, gusto niyang pakasalan ako. Yi Chen Yang, magkasama na Kakatapos lang matulog. Ano? Kakatulog lang, huwag kang magsalita ng patapong. Ye Chen Yang, bakit nakapants ka lang nakalimot ka na? Kanina pa ako kinakabahan. Hindi mo ako hinawakan. Niyakap wala, tumahimik ka. Gago ka. Xiao. Talagang sinuwerte ako. Kilala ko ang dalawang babaeng kagaya niyong peste. Ye Chen Yang, akin ka. Hindi kita ibibigay kay Zhu Xiaoxiao. Xiao, pinagbintangan ako. Nagsiping na kayo, panghaharang pa ang dahilan mo. Sige na. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kailangan ko talagang umalis. Saan ka pupunta? Bababa ulit ako sa bundok sa paglipad ng mga ulap at taga. Hindi kita papayagang umalis. May mahalagang bagay ako. Sige, hindi na ako alis. Aray! Talagang hindi na ako alis. Kaya ang kasunduan mo kay Xia King Q ay kanselado. Bumaba ako ngayon sa bundok para i-cancel ang kasunduan kay Xia King Q. Hating gabi na, bakit hindi pa umuwi si Xiao? Hello, hindi maabot ang numerong tinawagan mo. Nakapatay ang cellphone niya. Delikado. Yang dibdib niyang malaki. Baka na-hold up sa daan. Sigurado ka ba na makikita si Xiao Dai nito? Kung hindi, tumawag na lang tayo ng pulis. Magtiwala ka sa akin. Naku, ang laki naman. Kaya mo ba? Bilang lalaki, syempre kaya ko. Yi Chen Yang. Ngayon ko lang napagtantong sinasamantala mo ang sitwasyon. Bakit mo ako inakusahan? Totoo naman, di ba? Noong nakaraang buhay mo, aso ka ng rescue team, di ba? Sa totoo lang, ikaw yung dating Zoro na naging engkanto, no? Sa pag-amoy mong ganito, sigurado ka bang mahahanap natin si Xiao? Hay, nagbibiro lang. Araw-araw ko nang naaamoy daan-daang halamang gamot sa bundok. Ang amoy ng katawan ni Xiaoti, ang bango ng pabango niya, Paku hindi makakapansin niya. Huli ka. Teritoryo ito ni Du Chang's. Bakit kaya nasa lugar na to si Xiao? Baka mali ang naamoy mo. Tama man o mali, pasukin na natin. Dito ka muna maghintay.
Ingat ka ha. Huwag kang mag-alala, mahal. Anong pakay mo? Naghahanap ng tao. Pagulungin ang basura. Ikaw ang tunay na basura. Hoy, 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 pasensya na, hindi ko sinasadya yon. Ang ibig kong sabihin, lahat ng nandito. Basura ang lahat. Bubugin yan. Tatay, Sutil na bata. Ano pa bang magagawa ko? mahal na mahal ako ni tatay. Di ba't di ka makakatanggi? Ilang taon kitang pinag-aral sa abroad. Pag uwi mo, takas ka ulit? Di mo ba alam kung gaano ako kinabahan? Tatay, patawarin mo ako. Di na kita mapipigilan, nakapag-asawa na kita ng perpektong manugang. Ilang araw na lang, ikakasal ka na. Ayaw ko. Tatay, bata pa. Ayaw kong magpakasal ngayon. Nangako na ako. Ilang dekada kong pinamunuan ang mundo. Imposibleng bawiin ang mga salita, ang mga nasabi na. Tatay, may nobyo na ako. Xiao Ti, sumaklolo na ako. Duke Xiao Ti, anong klaseng panlasa to? Matandang lalaki ang pinili mong manliligaw. Gago ka. Anong sinabi mo? Ito ang tatay ko. Ang tatay mong emperador ng underworld na si Du Changsong. Ano masasabi mo? Walang galang. Ate ganda, buti na lang nandito ka. Xiao. Sino siya? Tatay. Tatay, siya ang nobya ko. Ano, huwag kang makialam sa akin. Siya ang tama. Maganda at may talento. Magalang magsalita. Gusto rin niya. Ang gwapo ko, siguradong gusto ng babae. Walang hindi matitibag nito. Sukatan na. Alis na tayo, sandali lang. May iba pa bang utos si Sungkema? Nandito ang lahat, alis ka pa. Tumahimik ka. Song Ye. CJ. Dahil hiniling ni Awa. Ngayon ay pakakawalan kita. Layas na. Kuya, salamat. Tara basket minsan. Kuya Chenyang. Ipapakasal ako ni tatay sa dayuhan. Iligtas mo ako, please. Kuya Chenya, pakiusap. Suotin mo ulit yung swimsuit. Ako ito. Ayoko sa kawalang katarungan. Dapat alam mo na. Modernong panahon na. Sibilisadong lipunan. Bakit arranged marriage pa rin? Xiao Dai, dapat sa qualified na tulad ko magpakasal. Batang hamo. Sayang ang pagkakataon na binigay ko. Di na mahalaga kung mabuhay ako o hindi. Di ko rin alam. Pero sigurado ako. Di ka aabot ng isang buwan. Batang hamo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko ang salita ko. Nitong nakaraang linggo. Nahirapan ka ba huminga? Kapag gabi na ako natutulog, masakit talaga ang ulo ko. Kahit magising na ako, nananatiling masakit. Nawawalan din ako ng gana kumain. Walang gana sa lahat ng bagay. Tama ka dyan. Papa, okay ka lang ba? Maliit na bagay lang to. Naku, salamat naman. Epekto ito ng matagal na lason. Ha? Ano yon? Kuya Chenyang. Tulungan mo si Papa. Madali lang ang detox. Pero, di ko masisigurong ito na ang huling lason. Kailangan nating hanapin ang mastermind. Kuya Chenyang, anong ginagawa mo? Songye. Ito ang antidoto sa lason. Isa 0 taon na kitang kasama. Bakit mo ako nilason? Ha ha ha. Gusto mo sigurong palitan ako. Sino man kayo, teka muna. Kanina lang, tinulungan ako ni Hua. Ngayon, hihingi ako ng pabor. Huwag mo siyang patayin.
Sige, atras na ako. Salamat, Ye. Walang anuman yan. Songye, pwede na ba akong sumama kay Xiaodai? 100 milyon ang laman nitong card, kunin mo. Wow! 100 milyon, mayaman na ako, pero wag mong pakialaman si Xiaodai. Ye. Kahit tinulungan mo ako, huwag kang manghimasok sa buhay ng iba. Songye, nais ko ring ipaalala. Ayaw ni Xiaodai, wag pilitin. Bilisan mo, alis na. Wag mo na akong alalahanin. Dapat turuan mo ang tatay mo. Ako na ang atras. Ang tatay ko talaga, ang galing. Napakagaling. Sayang at nakalabas tatay mo sa sekta ng Berdeng Ula, kahit nalaso na pala siya. Anong kagalingan? Nahihiya ako sa mga sinasabi mo. Nooy swerte lang ang sekta sa pagsanay ng martial arts. Pero wala talagang hilig sa paggagamot. Ikaw ang tanga rito, o baka sinadya ng matandang yon na di katuwa, Lolo Wang. Stang ina. Yang manyak na gurong si Zen Renyang yon. Minumura mo ang guro, gusto mong mamata. Hoy, Songye. Matanda ka na puro patayan pa rin ang ala. Ano ba yang ugali mo? Sa gisag ng Berdeng Ula. Yung sirang kahoy na yon, ba't ang A ng reaksyon mo? Hindi ba ikaw, sabihin mo ng sabay-sabay, di ba kaya? Si Du Changsong ng sekta, nagpupugay sa binata. Hoy, gising! Gumising ka! Bilisan mo! Tama ka, binata ng sekta ng Berdeng Ula. Ikaw ang prinsesa ng emperador ng Lupalo. Bakit di ako maging munting pinuno? Kaya pala ang lakas mo. Gusto mong lumipad ng 1,000 milya para pumatay? Ang lakas ng boses mo, parang naririnig ng 1,000 milya. Marunong ka ring lumipad? Xiaodi, wag kang bastos. Kung ganon, pipilitin mo bang magpakasal si Xiaodi? Hay hindi, di ko kaya. Tama ka. Pag uwi, wag mong sabihin ang katayuan ko kay Xiao, baka magulat siya. Pati pagkatao ko, wag ibunyat. Sige, gets ko. Tara na. Yun. Ang tagal ko nang di nakikita ang tatay ko. Hala, ang sinungaling. Kanina mo pa di sinasabing uwi para. Aray, marami pa namang pagkakataon. Di na kita pinagkakatiwalaan. Binibini, sandali lang muna. Ano pa ang problema ngayon? Tingnan mo si Xiaoti, sapat na ang kanyang edad. Napakaganda ng kanyang mukha. Payag ka bang pakasalan si Xiaoti? Naku, tatay, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Chen Yang ay, mayroon na siyang ipinagkasundo. Wala pang ibang kasintahan. Ayos lang. Normal lang sa lalaki ang maging playboy bago magpakasal. Basta't pakasalan mo si Xiaoti, ihintayin ka ni Xiaoti. Sige na, ang hirap nitong babae. Kaya talagang iniligtas ni Xiaoti ang mga tauhan niya. Nagkagusto sila sa unang tingilan. Nabubuhay ng magkatipan ng may pagkamahiyain. Siguradong totoong kwento ito. Parang telenobelang Pilipino. Sabi ko na nga ba, kumusta naman sa'yo? Dapat magbasa ka ng libro't dyaryo araw-araw tulad ko. Huwag kang manood ng mga walang kwentang telenobela. Araw-araw mo kang pinapanood ang Jinping Ming. Huwag kang magsalita ng patapon. Nag-apresyasyon lang ako, nagtitikim lang. Ito ang tinatawag na akdang pampanitikan. Naku po. Wala si Xiaoti sa bahay, ang lungkot. Kapanatagan. Para bang may pumasok sa mata. Halikan mo ako. Kung maglalagay ka ng ganitong kakatuwang kondisyon. Si aking cute. Inumin mo ng buo, huwag patak-patak.
Ano ang ibinigay mo sa akin? Lason ang ibinigay ko sa'yo. Chinkyu, Chinkyu, ano ang nangyari sa'yo, Chinkyu? Nalason siya. Nilason. Tama, at ang lason ay maaaring neutralisahin. Si John mula sa Hilaga lamang ang makagagawa. Nasa aking tahanan siya ngayon. Lee Young-ho, ano ang balak mo? Ikaw ang naglason kay Chinkyu. Chairman siya. Walang sikreto sa amin, lahat ay lantat. Ipagkaloob mo sa akin ang anak mong baba at ipadadala ko ang antidoto. Hayop ka, nagbabanta ka ba sa akin? Nakasalalay kung gaano mo kamahal ang anak mo. Sino yan? Tumawag sa ganitong oras. Hello Chenyang, nasaan ka na? Nilason ni Lee Young-ho si Chinkyu. Tulungan mo siya agad? Sige, pupunta na ako roon. Chairman siya. Hindi ka naman ganun katanga para isiping makagagamot ang pulubing yun sa hita mo. Pero ngayon may magagawa na siya. Lee Young-ho, kung may mangyari sa anak ko, kahit mawala lahat ng yaman ko, papatayin kita. Hindi mo magagawa yan. Nasa kamay ko ang buhay ng anak mo. Pupunta ka talaga sa bahay ng mga ksiya? May gusto si Lee Young-ho kay Xia King. Posible bang siya ang naglason? Baka gawa-gawa lang ito ng tatay niya. Ginagawa ka lang nitong dahilan para umuwi. Maniwala ka, ang tatay niya, hindi maglalaro sa buhay ng tao. Hintayin mo ako sa bahay. Hoy, sasama ako sa'yo. Umalis ka. Chinkyu. Ayos ka lang ba, Chinkyu? Chairman siya. Kung magdadalawang isip ka pa, baka hindi na masagip ang anak. Sige, sige na. Ipagkakaloob ko ang anak kong babae. Tawagin mo na siya. Bilasin mo. Papuntahin niyo agad si John sa bahay ng Xia. Sa pinakamabilis na paraan. Pangulong Xia. Pakiusap, pirmahan mo ang kontratang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Mga salita ang walang ebidensya. Ang kontrata ang pinakamagandang garantiya. Makakampante ka na, garantiya na maliligtas at mapapangasawa ako sa anak mo. Pipirmahan ko na. Tito, huwag mong pirmahan yan. Chenyang, sa wakas dumating ka rin. Siyempre naman, lihim kang nakikipagrelasyon sa iba. Maaari ko bang makita muna si Kinkyu, Tito? Lahat kayo, lumabas na sa bahay ko. Tito, malubha ang pagkalason ni Kinkyu. Kung hindi agad ma-neutralize ang lason, mabubuwis ang kanyang buhay. Kung gusto mo akong pagalitan, pwedeng ipagpaliban muna. Yi Chenyang, hindi ka kailangan dito. Ngayon, nobya ko na si Xia Kinkyu. Huwag kang makialam sa kanya. Lee Young-ho, mas masahol ka pa sa inakala ko. Hindi ko inakalang lasonan mo si Kinkyu. Madaling makuha ang magandang to. Ano nang problema sa maduming paraan? Yi Chenyang, ayaw niyang tulungan mo si Xia King. Kung ganon, umalis na tayo. Sino nang gustong manatili dito? Lahat kayo, lumabas na. Sige, aalis na kami. Pero hiling ko, wag nang humingi ng tulong kay Yi Chenyang. Umalis kayo dyan. Hindi mo makakalimutan si Xia King. Hindi. Tungkol to sa buhay ng tao. Nag-aalala ako sa mga taong inupahan ni Lee Young-ho. Hindi man neutralize ang lason. Sige kung ganon. Maghintay muna. Halo. Paumanhin, medyo traffic sa daan. Ginoong John. Tulungan mo agad yang tao, okay? Ginoong John, kamusta na ang anak ko? Maliit na problema lang. Huwag nang mag-alala pa. Guro. Ang tagal nating hindi nagkita. Di ko inakalang dito. Ilang taon kang nawala, pati pagsalita ng tamay nalimutan mo na. Ang ina mo'y si Liu Qihua, ang ama mo'y si Hong Daiju. Nakalimutan mo na ba? Guro, alam kong nagkamali ako. Kaya kong ituwid to sa mga medikal na kasanayang itinuro ko. Ngayon halos Diyos ka na ng hilagang medisina. Ang guro kong nagturo ng maayos. Sige, kunwari hindi ka pa nawalan ng hiya. Hoy, Ginoong John, inimbita kita dito. Para agad natulungan ang taong yon. Nandito ang guro ko. Ayaw ko nang maglaro-laro. Hihingi ka pa ng tulong sa guro ko. Kailangan mo lang magligtas ng buhay. Dadagdagan ko ang bayad mo. Nandito ang guro ko. Sundin ko na lang siya. Ano nang sinabi ko kanina? Tingnan mo, si Chenyang na naman ang sumaklod.
Tito, siguradong ililigtas ko si King Xiu. Yi Chenyang, ano nang ginagawa mo? Hubaran mo siya at bigyan ng akupuntura. Hindi practice dito. Pero hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. Pasyente siya. Li Yonghao. Maalala ko ang pangyayari ngayong araw. Umalis ka na riyan. Sige, aalis na ako. May bukas pa tayo. Huwag kang gagalaw. Ye Chenyang, anong ginagawa mo? Nilason ka ni Li Yonghao. Bibigyan kita ng panlunas na akupuntura. Tumahimik. Makakasagabal sa proseso. Detoxify. Ne-neutral mo ang lason. Bakit mo hinubad ang damit ko? Masyado nang malalim ang lason mo. Mamasahe muna ako sa iyong mga meridya. Saka maglalagay ng akupuntura. Makakaabala ang damit sa proseso. Buong katawan. Huwag kang mahiya. Para sa akin, pasyente ka lang. Walang pagkakaiba ng kasarian. Nakita mo na ang buong katawan ko. Dapat ba akong hindi mahiya? Tapos na ang panlunas. Aalis na ako. Sandali lang. Wala ka bang sasabihin, Ye Chenyang? Sana'y manatili kang gwapo at bata. Nakita mo na ang lahat. Ayaw mong panagutan. Pasyente ang tiningnan ko. Ano pang pananagutan? Sige. Umalis ka na, di kita pipigil. Kumusta si Chenyang? Tito, si Xiao kumusta? Ay, umalis na siya. Baka nawala na ang laso ni Xia Qingqiu. Guro, una kong pagpunta sa Tayansao. Dayuhan akong tulad ko. Samahan mo ako mamasyal, Idan. Ay, hayaan mo si Tito. Ang magsamang mamasyal sa'yo. May pupuntahan pa ako. Mauna na ako. Chenyang. Hoy, Chenyang. Bakit hindi mo ako hinit? Para saan maghihintay? Nakita mo na estado ni Xia Qingqiu. Hindi na siya makikipagkita. Paano kita pakakawalan? Hindi ba't bumalik na? Sa galit? Ano ang karapatan kong magalit? Ano ang relasyon natin? Hindi ba tayo? Kasintahan mo pa siya. Bitiwan mo ako. Bumalik ako para kumuha. Hahaha, wala nang kailangang kunin. Sa susunod kumatok ka muna. Ituloy niyo lang, gawin niyo ang ginagawa niyo. Traidor ka sa pag-ibig. Nababaliw na ako. Nalaman ko ang katotohanan at umiyak. Yi Chenyang. Lagi mo akong pinapahirapan. Papatayin kita. Ginoong Li. Alam mo rin, ang dukhang si Ye Chenyang. Huwag mawala si Zhu Xiaoxiao. Lalo na, hindi maging tunay na lalaki. Gago ka. Sinira mo ako. Kuya, eto. Makiisa ka sa akin. Magandang pakikipagtulungan. Papatayin ko siya ng dahan-dahan. Ginawa akong pilay ni Chenyang. Hindi na ako makahawak ng babae. Pero siya'y malayang maglandi. CJ. Ngayong araw. Gigibain ko. Lahat ng babae sa buhay niya. Zhu Xiaoxiao. Ngayon, ako ang magbabantay kay Ye Chenyang. Gusto mo pa bang tulungan kita? Pagkatapos kong maglaro, papasukin ko ang mga tauhan ko para makipagharap sa'yo. Ha ha ha. Ginoong Li. Ikaw mauna o ako muna? Dalawang babae. Kailangan pa ba tayong pumila? Kung ganon, huwag kang mag-atubili.
Si aking Q. Kahit naubos na ang lakas ko, may iba pa akong paraan para pasayahin ka. Tingnan mo. Ito'y espesyal na inihanda para sa'yo. Talagang para lang sa'yo ito. Lirong Hao, daw Hickswan. Sawa na ba kayo sa buhay nyo? Huwag kayong lalapit. Ngayon, andito na ako. Ayaw nyo talaga sakin, di ba? Pakawalan nyo silang dalawa. Yi Chen Yang, ikaw ang dahilan ng lahat. Ngayon din ay mararamdaman mo rin ito, ang pakiramdam ng pagiging tunay na lalaki. Ganito ko papatayin ang pagkalalaki mo, pakakawalan namin sila. Pero bakit hindi ka makapagpakumbaba? Bilasin mo. O hindi mag-aatubili ang kutsilyo sa kamay ko. Mga gago, pinapakawalan nyo ang mga tao, hindi para makipag-areglo. Yi Chen Yang, ikaw, hindi ka magigising hanggang huli, execution agad. Mga tanga talaga kayong dalawa. Shenyang, dumating ka rin. Okay lang, muntik na akong mamatay sa takot sa dalawang to. Relax lang, okay na. Tama na ang pag-iyak. Di ko pa nakakalasik si aking Q. Tama na. Ayos lang, ayos lang. Ano nang gagawin ninyong dalawa? Yi Chen Yang, ang kapal ng mukha mong hawakan ako, hindi ka pababayaan ng ampon kong ama. Ampon mong amang si Tu Changsong. Kung gagawa ka ng kalaswaan, papatayin ka niya talaga, bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo siya ngayon din, puntahan dito at hintayin siya. Hoy, amang ampon, dali, pumunta ka dito. May gustong pumatay sa akin dito. Bilisan mo. Shenyang, Tara na tayo. Umalis na tayo. Okay lang, dumating na si Yukiko. Dapat siyang lumuhod sakit. Ha? Yi Chen Yang, nasiraan ka ba ng ulo? Xiao Xiao, Zai Qingqiu, ang lalaking hinahanap ninyo. Isang tanggang tao. Walang aalis ngayong araw. Amang ampon, sa wakas dumating ka rin. Papatayin niya ako. Sino nang may lakas ng loob saktan ng anak kong ampo? Bumabati si Tu Changsong, binatang magsasaka. Amang ampon, mali ang pagkakaintindi mo. Probinsyano lang siya, gago. Siya ang binatang magsasaka ng sektang Awan Luntian. Hoy, bakit niyo ako tinitignan ganito? Nakakagulat talaga. ang galing mong magtago. Hindi ito maiiwasan. Sa mundo ng martial arts, ang hitsura ang nagdidikta. Nagsinungaling ka na simulat sa pool. Iri, tigre, kanselahin ang kasunduan. Dapat matigil na to ngayon din. Binatang magsasaka. Paano haharapin ang dalawang yon? Yixiao. Bulag ako, put angina. Hindi na ako maglalakas loob. Bitawan mo ko. Ginoong Ye, pakiusap huwag mo akong patayin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Binatang, putulin ang mga kamay at paa nila. Itapon sa ilalim ng lupa. May special guest doon. Yukiko, hindi ko sinasadya ang paghama. Sabi mo matanda ka na, sa susunod magpakabuti ka, mapagpitagang binata. Ano nang ibig mong sabihin? Ah, sige na, aasikasuhin ko sila mamaya. Huwag nang guluhin ang babae ko. Maraming salamat. Hindi, binibini, matagal mo na akong minamanmanan. Ano ba talaga ang balak? Ye Shenyang, gusto kita. Hoy, wag kang magbiruan. Hindi ako nagbibiro. Mula nang makilala kita hanggang ngayon, lagi mo akong tinutulungan. Palaging nagbabago ang tingin ko sa'yo. Tama si Zhu Xiaoxiao. Ikaw ay mapagkakatiwalaan. Gusto kong pakasalan ka. Hindi ganoon. Bakit ayaw mo pa ring tanggapin? Hindi ibig sabihin ayaw ko. Si Ye Shenyang ang aking napapangasawa. Bakit hindi ka pumapayag? Siya pa rin ang nobyo ko. Ye Shenyang, ako at si Zhu Xiaoxiao. Sino ang pipiliin mo? Sabihin mo. Ito'y hamon para sa'yo. Sa totoo lang. Hindi. Isama mo na rin ako. Ha? Ano ang pakialam mo? Wala akong ginagawang gulo. May gusto rin ako kay Kuya Chenya. Bilis, sabihin mo na Kuya Chenya, sino sa amin tatlo ang pipiliin mo?
Pakawalan mo ang kamay niya. Yenan, sige na. Makakausap na kita ngayon. Magiging mas prangka na ako. Nang mas marinal, ipapahayag ko na. Tungkol sa inyong tatlo. Kayong tatlo. Dahil hindi siya pumili kan inuman, magkumpetensya tayo ng patas. Sumasang-ayon ako dito.